Persevere in prayer. Ulitin po natin lahat. Rejoice in hope, endure in affliction, persevere in prayer. One more po. Rejoice in hope, endure in affliction, persevere in prayer. Next slide. Alam niyo po, kapag pumunta po kayo ng Zambales, katulad po ninyong lahat na nandito, isipin po natin sino ang nasa ground. Ibig sabihin, sino po ang nasa laylayan? Kayo po bang mga taga-preps? Nakita niyo na ho ba ang pinaka nasa dulo ng laylayan ng inyong mga parokya? Have you been to the peripheries of your parishes, be it in Metro Manila, on Mountain Province, on the dulo of Jensan, of Colo, and of the northernmost part of Batanes? Kayo po bilang preps, na puntahan na po ba ninyo ang pinakatinatawag nating poorest of the poor na mga nasa laylayan ng ating lipunan? Pag hindi, pag-uwi po nyo, pagdaan ni Juan, bumunta ho kayo doon ha. Hindi nyo po mapansin masyado kung maganda lang mo sa ang ganda-ganda po sa Zambales. Ito po, blurred. Hindi po yan baha. Akala nyo baha yan. Hindi po yan baha. Ilog po yan ang maganda. Na tinatawiran ng mga aitas. Aita po yan nakabagon na meron po kalabaw. Na alam po ang daan papunta at pauwi kahit magdamag. Alam niyo po, buti pa ang kalabaw nakauwing mag-isa. Kayo po, tanongin nyo, yung mister nyo pag uminom, nakakauwing mag-isa? Ewan. Next slide. Tignan po natin. Tingnan niyo po sila. Traveling 5-8 hours from midnight to dawn. They are together. Tingnan niyo po sila kung tumawid sa ilog. Have you seen this? Mga taga-Zambales po, kita na siguro to. Kasi po, pag po sila tatawid, kailangan po sila together and sunod-sunod. Alam niyo kung bakit? Di pa man uso ang synodality. Uso na ho sa kanila ang tulungan sama-sama. Para po ang dadaanan ng naunang kalabaw sunod-sunod, masolidify po yung lahar at hindi po mabalaho. Papunta ho sila sa bayan para yung kalakal nila ay kanila pong ibenta. Ganyan po sila. Ground po yan. Nasa grounds po sila. And yet, pag pinanood niyo po sila, sa kanila po manggagaling yung pag-asa. Hindi po sa akin. Hindi po sa mga taga-press. Nag-press na ba yung Aita? I don't know. Maybe not. Pero pag nakita niyo po sila, how they work together, how they persevere, how they endure, mabuhay lang, magkakapag-asa po kayo. Next slide, please. Tingnan niyo po yan. O, kita niyo po yung mountain. Kanina po, in-enlarge natin. Pero tingnan niyo po yung kanilang dala. Kamote, 10 piso per kilo lang, 15 peso per kilo lang. Magdamag na nagtrabaho, nagpagal, ilang buwang tinanim, pagtawid ng ilog, 10 pesos lang. Pero patingnan niyo po yung mukha nila. Pag uwi na, kahit 300 pesos lang po uwi nila, masaya. Anong nangyari? Samantalang mga taga-preps, bigyan naman 15 pesos. Wala! Diba? Next slide, please. Ayan, tumatawid na po sila eh. Pagdating nga sana sa bayan, 35 kilos na eh. Pero, sorry ah. Next slide, please. Ayan po. We have to journey with them to give them hope. Kasama po nila. Ako po yung kumukuha ng picture. Kasi I need to be with them. Ito po ang mamang ito. Yung po yung nag-regard sa akin. Ano po? Kasama po. Magkasama po kami. We walk together. Bakit? Hindi ko masasabi sa inyo yung sinasabi ko. Pag hindi po yung puso ko, diba? Ang nakaranas. Kung mata ko lang, pinanood ko lang sa ano naman. Kung pinanood ko lang sa video, ngayon. Kung pinanood lang sa vlog, walang dating. Pag ikaw ang nandoon, di mo na kailangan paliwanag, sa kanila po nang gagaling ang pag-asa. Ground. Next slide, please. Ano po? Tingnan niyo po yan sila, oh. Lahat. Dire-diretso. Beauty to behold po. Gandang-ganda po ako sa nangyari kasi
isang train pong mahabang tumatawid sa malawak na ilog para lang po magdala ng kalakal. Next slide. Kaya sabi nga natin, we have to bring to them the Eucharist. May pag-asa po sila, pero material yung pag-asa nila eh. Kailangan po nila ng something deeper. Something na hindi lamang po pagdadala ng kalakal sa kabilang ilog, kundi something dadali nila sa kanilang buhay. Nakakatuwa po ang mga ulubang missioneros na convert po nila ang mga aitas. Kaya ang tawag po nila sa ating mga Katoliko ay original. Original sapagkat sila po'y nabautismuhan, sila po ay nabinyagan. Kung di nga lamang po nakakalimutan kuminsan ng simbahan at di nararating ng mga pare, nakakalimutan po nila. Pupunta po ang ibang sekta. Pero pag dumating po ang mga Katoliko, ang pari, ang obispo, ang tawag nila, nandyan po ang original. O, tingnan ninyo. O, nag-prex? Hindi. Pero prex ang damdamin. Renewed. Amen? Amen. Next slide, please. Ito po yung San Roque Chapel. Next slide, please. Dati po, yun po ay kulungan ng kalabaw, kambing, yun po ang chapel nila. What we did is to build a Laudato Si Fratelli Tutti Chapel for them. Made of kawayan. Ano po? Yan po, sila po ay tumulong at sila ang nagsabi, gusto po namin matibay na simbahan. Sapagkat pag dumating ang uno sa bagyo, makakatago po kami. Totoo po. Sila po kumuha ng kawayan, sila po ang nag-labor. Sila po yan, mission station po namin yan. Wala pong kuryente yan, pero may kinasal na po kami. Di yan mo napapansin. Ano po? May kinasal ng mga aitas. Nakakatuwa po, no? Yun hong, nakita niyo yung cross, may bandera hong medyo tanaw. Nandyan po yung mga cellphone namin. Gano'n lang ako makakakuha ng signal para lang makapag-communicate kami. At least meron, di ba? No? Di na ako akit sa puno. Next slide, please. Ngayon, ito po sinasabi sa atin. Faith and love for the poor communities demand action. That is where social justice comes in. Ano pong gagawin natin mga taga-prex? When you know your peripheries, kung alam niyo yung mga nasa ground, then we have to bring them hope. Tayo ang magdadala din sa kanila ng ano? Ng material, hindi lang po, ng pananampalataya. Tayo na magdadala sa kanila ng hindi lang po mapangahawa kanila, kundi mapananaligan nila. Sapagkat hindi lang po dito ang buhay sa daigdig. Ang buhay po hanggang sa kabila. Hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya kung binigyan lang po natin sila ng payo, ng ayuda, ng mga divisoria bag na punong-puno ng kagandahan at kabutihan, samahan po natin ang pananampalataya. Yan po eh. Next slide. Bakit po? Sapagkat we give color to their hopes and dreams. Kaya tingnan niyo po, pati po yung payo color, ano? Galing, no? Bakit po? Kasi pag naglakad sila sa lahar ng tanghaling tapat, minsan po wala silang payo. Although they endure the heat of sun, pero malayo pa lang tanaw mo na iyan ay nananalig sa Panginoon. Rainbow ang kanyang payo. Malayo pa lang tanaw. Kasi sa lahar country po, like a desert, you can see colors from afar. We give hope and we put colors on the grains. Next slide, please. Ito po. Dalawa po ang periphery namin. Bundok, dagat, West Philippine Sea. Kuya Ted, press the button. Tingnan niyo po yan. Tuwing hapon po, nandiyan ako. Ingitin ko kayo mga walang dagat. Nubaliches, walang dagat sa Nubaliches. Valenzuela, wala. Yung ilog na mula Nubaliches, dadaan sa Valenzuela, ang pinakamagduming ilog sa buong Pilipinas, ang Tulyahan River. May ingit sa amin, ha? Ako po yan, pinanunod ko po yung sunset. So, next slide, press the button. Yan po, sasabihin po natin. Ito po, you can read it, you can read. The external deserts in the world are growing because the internal deserts have become so vast. For this reason, the ecological crisis is also summoned to profound interior conversion. It must be said that some committed and prayerful Christians, like Prex people, with the excuse of realism and pragmatism, tend to ridicule expressions of concern for the environment. Others are passive. They choose not to change their habits and thus become inconsistent. So what they all need is an ecological conversion, whereby the effects of their encounter with Jesus Christ
become evident in their relationship with the world around them. Living our vocation to be God's protectors of handiwork is essential to a life of virtue. It is not an optional or a secondary aspect of our Christian experience. Mga friends, bayan, mga kuya and ate, please, tandaan niyo po yung the fruit, no? The effects of encounter with Jesus Christ becomes evident in their relationship with the world around them. The effect, the fruit of our encounter with Jesus Christ will be evident with your relationship with the world around you. From the people in the peripheries, to the city, to the town, to the priest, to the bishop, to the consecrated people, even to the animals and everything that grows, everything that has life. If you will not be able to take good care of everything that has life for this generation and next generation, then our encounter with Jesus is a folly. It's kapalaluan po sa Tagalog. Kapag ikaw pre-press, you always have an encounter with Jesus with the Eucharist, with the Word of God. And yet, we do not practice it by being aware of the world around us, then there is something very, very lacking. Hindi po natin naintindihan ang Ebanghelyo. Hindi po natin naintindihan ang encounter with Jesus. So, next slide please. Hindi niyo po nakita madilim eh. Pero may mangingisda po dyan. Napakaliit po yan. Napakaliit. Ano po? Ito po yung West Philippines. Hindi niyo po makita. Next slide. Para po, matanaw natin ang layo eh. Next slide, Kuya Del. Medyo blurred po ha. Pero, pag tumingin po kayo, hindi niyo po mapapansin may mangingisdang maliit doon. Pero yung mangingisda na yan, poor, hopeless fishermen. Alam niyo naman po ang sitwasyon ng West Philippines Sea. Di po ba? Kung kayo matitira sa Bataan, sa Zambales, sa Alaminos, sa Pangasinan hanggang sa La Union, yung coastal po na yun, gano'n na lang po makukuha nila. Next slide please. So, sometimes our eyes stare on beauty, missing to see the poor in the periphery. Gandang-ganda po tayo sa malls, sa city, wala pong problema yun. Kung nagpupunta po kayo ng malls sa city, lalo na sa BGC, sa Greenbelt, gaganda po, may mga simbahan pa nga po doon. We look at beauty. Gandang-ganda po tayo sa mountain province, gandang-ganda po tayo sa mga nasa bundok at mga nasa dagat. Maganda po ang Pilipinas, maganda po, believe me you. I have seen much in the world, and I can always brag that Philippines is one of the most beautiful countries in the world. Amen? Amen. Name it, we have it. Spectacular ho ang ating bansa. Spectacular. Bulkan, Daluyong, Bagyo, name it, ilog, dagat. Para kang nalulog ng aksyon, ng thriller. Di ba? Pag dumata ng bagyo, wow, so great. And yet, devastating po. And yet, Filipinos are persevering and enduring. Amen? Amen. Filipinos are resilient and makatagal loob. Amen? Amen. Yan, sabi niya yan. Next slide, please. Matatapos na po ako. Hanggang saan lang po ba mararating ang mangingisda ng bangka ay isagwan lang? Hanggang saan lang po ba? Paano po ba gagawin namin? Hirap po kami. Mahirap po ang kalaban. Ano? Ano bang magagawa namin? Ay, wala naman po akong aircraft carrier. Wala po kaming panlaban. Ano lang panlaban namin? Panalangin. Pero tayo, ibig sabihin walang gagawa sa mga nasa ground. Kasi sila po, source ko din po ng hope. Pero yung tuwing hapon, mamamangka, puhuli, may pagkain. Araw-araw na lang pong ginawa ng Diyos. Meron silang nakukuha. Kapag po ang kanilang isipan ay para yumaman, hindi na po nila kayang isipin yun. Pero pag isipin po nila, ay kakain ako araw-araw, pwede po yun. Kaya maganda po. Pero nangukuling kami apostolate along the shore, lalo na po sa Malawi. Isa po yun doon sa mga affected na po, hanggang Pasindok. Para po yung mga mangingisda doon, maramdaman naman, hindi sila pinababayaan ng Diyos. Sabi ko nga sa kanila, alam niyo po, kahit hindi mo kayo lumayo, dyan lang magalit kayo ng lambat, may pakakain na kayo eh. Pero kailangan pong matutunan nila, na hindi nga lang po yung nakakain at nahuhuli araw-araw, ang binibigay ng Diyos.
kundi pati na rin ho ang pananalig at pagkakaroon ng pananampalataya, lakas ng loob hanggang sa kabila ng ating buhay. Last slide po siguro. Ano po? Yan po yung mga, have you got anything to eat? Meron yan, Last slide po. Kung wala na po sa, ayan ako. Ayan po, no? In Psalm 42 verse 12, pwede po natin basahin. Why are you downcast, my soul? Why do you groan within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my Savior and my God. Tayo po yan, mga Pilipino. Tayo po ito. Tayo po yan. Downcast po lagi ang mga Pilipino. Ngayon po, gusto ko po sa katahimikan, pasensya na po last 2 minutes na po ako. Pasensya na po. Gusto ko lang po isipin nyo ngayon, taga saan man kayo, anong diocese kayo, anong parokya kayo, isipin nyo yung pinakamahihirap sa inyo. Isipin nyo lang po ngayon, alam nyo ba kung sino sila? Alam nyo ba kung sino po yung poorest sa inyo? Yung downcast? Ano po? Yung pong nahihirapan? Alam niyo po ba ngayon kung sino sila? Pag di niyo po alam, pag-uwi niyo po, alam niyo po kung sino. At kung di man kayo magdadala ng pag-asa, baka magulat kayo. Sila pa ang magbigay ng pag-asa sa inyo. Baka magulat kayo, kala niyo yung mga mahihirap na yun, walang pag-asa sa buhay. Minsan, sila pala ang magbibigay ng pag-asa. Sila pala yung nasa ground, and yet, they're hopeful people, resilient, enduring, and persevering. They are the ones we should also learn how to be hopeful and faithful. Finally, ang mahal na Birheng Maria, sabi niya, di ba siya lowly? Di ba dun sa ang puso ko'y nagpupuri sapagkat nilingap niya ang aking kababaan. No? My soul magnifies the Lord. And God looking up, God looking into my lowliness. Yung pong lowly na yun, yung kababaan, yun po ay ground ng hope. Dahil mababa ka, nasa baba ka, titignan ka ng Diyos at iaangat ka niya. Kaya hilingin po natin ang tulong ng mahal na Birheng Maria. Sa ilang sandali po ng katahimikan, alalahanin po natin, lalo na yung mga taga-Cebu, mga taga-Negros, na po, hirap po sila. Yung isa pong nanay, nag-aalisay po siya, namatay yung 3 anak niya, namatay yung husband niya, di na makita yung nanay at tatay niya. Pag pinuntahan niyo po siya, ano sasabihin niyo? Kung mag-alala, may press naman mag-press ka muna Kakasan loob, ganun po ba sasabihin niyo? Sasabihin niyo, may awa ang Diyos, kaya mo yan. Alam niyo, wala mo kayo dapat sabihin. Just be there. Just be there. You just don't say, nagpabasa ka ba ng Biblia? Wala po kayong sasabihin. Just be there. Di po ba? Kasi po, ano bang sasabihin nyo, baka hindi na makatulong Pero yung nandun po kayo, magdasal tayo, yan, pwede po yan. Yun po, pwede po yan. Ano po? At paramdam nyo na sumasama kayo dahil gusto niyo siyang bigyan ng pag-asa. Again, let us think of all of those people suffering at the moment. Especially those people, parishioners, those poor people with peripheries, na mga nasa laylayan po ng ating parokya. Hilingin natin sa tulong ng mahal na Birheng Maria, nabigyan din sila ng pag-asa at sila ipagmulan ng pag-asa para sa atin. Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo